Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Rafael. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Guimaras. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang taniman ng mangga sa isla ng Guimaras itong si Rafael. Pamangkin ng may-ari ng taniman. Kaya naman ito ang pinagkakatiwalaan sa pamamahala. 15 taon pa lamang ang binata nang dalhin siya ng tiyuhin upang makatulong sa taniman. Maliit pa lamang ito ng mga panahong yun. Unti-unti na lamang itong lumaki nang magsimula ng matuto ng mga gawain sa taniman. Hindi nga nagtagal ay tuluyang lumago ang taniman. Lumaki ang kita. Umunlad ang pamumuhay ng tiyuhin ni Rafael. Nakabili sila ng isa pang lupain sa kabilang bahagi ng isla. At si Rafael na ang namahala nito. Dahil napabayaan ng lupain, medyo matataas na ang mga damong tumutubo sa lugar. Kaya kumuha ng mga taong maglilinis noon. Isa sa mga tauhang yun ay ang matandang tawagin na lang natin sa pangalang Mang Abraham. Kung titignan ng matanda, uugod-ugod na ang itsura. Tila hindi nakakayanin pang magtrabaho. Tatang, kaya niyo pa po bang magtrabaho? Tanong ng binata. Ngunit kinitian lamang siya ng matanda at kinuha ang gulok upang magsimula na sa paggapas ng matataas na damo. Laking gulat ni Rafael. Napakaliksi pa ding kumilos ng matanda. Mas mabilis pa itong kumilos kesa sa mga mas bata sa kanya. Naaliw si Rafael sa panonood sa matanda. Hanggang sa tuluyan nilang matapos ang araw. Hindi makapaniwala si Rafael na nagawa nilang linisin ng halos kalahati ng 10 hektaryang lupain sa loob lamang ng isang araw. Habang nag-aayos ng mga kagamitan, nilapitan ni Rafael ang matanda upang abutan ng tubig. Tinanggap naman ito ng matanda. Kaya kinuha ng binata ang pagkakataong yon upang kausapin ito. Tatang, nakakabilig po kayo . Kahit matanda na po kayo, malakas pa din yung pangangatawan nyo. Pwede ko po bang malaman ng sikreto? Tanong ng binata. Tumawa lamang ang matanda at tumugon sa tanong ni Rafael. Simple lamang ang sikreto ko, boss. Mahilig akong uminom ng sariwang tuba. Sa katunayan papunta kami ng mga kasama ko sa suki naming tubaan. Baka gusto niyong sumama. Malapit lang naman yun dito . Tugon ni Mang Abraham. Noong una ay nagdadalawang isip pa si Rafael. Ngunit hindi ito kumbinsido sa sinabi ng matanda. Alam niyang may tinatago itong sikreto. Kaya nagbaka sakali ang binatang magsasalita pa ang matanda sa oras na malasing ito. Sige po. Sasama ako. Dahil ang bilis niyong magtrabaho. Ako na ang bahala sa lahat. Pati sa pulutan. Wika ni Rafael. Nagsigawan ang mga trabahador nang marinig nila ang sinabi ng binata. Dali-daling nagpabili ng galong-galong tuba ang mga ito. Piniling sa kubo ni Rafael mag-inuman. Nagpaihaw din ng baboy at isda ang binata bilang pulutan. At habang nagiinuman, nagpakilala sa mga trabahador si Rafael. Oo nga pala mga kasama. Kanina pa tayo nagiinuman . Pero hindi ko pa kayo nakikilala. Hayaan niyo akong magpakilala sa inyo. Ang pangalan ko nga pala ay Rafael.
Tiyuhin ko ang may-ari ng lupaing to at ako ang inatasan niyang mamahala. Gagawin nga pala tong taniman ng mga mangga. At kung wala kayong trabaho, pwede kayong mamasukan sa akin. Wika ni Rafael. Masayang nag-usap-usap ang mga trabahador. Tumayo isa-isa ang mga ito at nagpakilala rin. 10 sila sa grupo. Madaling natandaan ni Rafael ang kanilang mga pangalan. At ang kahuli-hulihang nagpakilala ay ang matanda. Ako nga pala si Abraham, ang pinakabata sa grupo. Pagpapakilala ni Abraham. Natawa naman ang lahat sa biro ng matanda. Napansin ni Rafael na medyo lasing na ito. Kaya tinuloy nila ang inuman. Naupo ang binata sa tabi ni Abraham. Pasimpleng pinakikiramdaman ng kilos ng matanda. Talagang kung titignan, hindi na nito kakayanin pang kumilos. Ngunit laking gulat ng binata dahil ilang oras na silang nag-iinuman. Bagsak na halos lahat ng mga kasamahan. Ngunit si Abraham ay nakatayo pa din. Walang ya. Ang tibay ng matandang to sa inuman ah. Bulong ni Rafael sa sarili. Hindi nito napansin na medyo napalakas ang kanyang pagkakasabi at narinig yun ni Abraham. Diba sinabi ko na sa'yo, paborito kong inumin ng tuba at alam kong may katanungang kabinata. Huwag ka nang mahiya. Wala namang nakakarinig sa atin eh. Wika ni Mang Abraham. Nanlaki ang mga mata ni Rafael sa sinabi ng matanda. Sa isip-isip niya, pagkakataon na ito upang malaman ang sikreto ng matanda. Ang totoo po niyan, tatang, nagtataka po talaga ako kung saan nanggagaling ang lakas niyo. Sa edad mong yan, napakabilis mo pa rin kumilos. Mas malakas ka pa nga sa mga kasamahan mo eh. Sabihin mo sa akin, tatang, ano po ba talagang sikreto mo? Tanong ng binata. Umupo ng tuwid ang matanda at tinitigan ng seryoso si Rafael. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko o hindi. Pero ang lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan lamang. Bago ko magsimula, nais ko lamang malaman, naniniwala ka ba sa mga mutya? Tanong ng matanda. Biglang napaisip si Rafael. Dahil nakakarinig na ito ng mga usap-usapan tungkol sa mga mutya at agimat. Pero ni minsan, hindi pa siya nakakita ng ganun. Sa totoo lang, tatang, nakakarinig na po ako ng mga usapan tungkol sa mga mutya at agimat. Pero wala pa po ako nakikitang ganun eh. Tugon ng binata. Muling ngumiti si Mang Abraham at may kung anong dinukot sa kanyang bulsa. Nilapag niya ito sa lamesa at nagsalita. Ayan, buksan mo ang lagayang yan. Tignan mo at pakiramdamang mabuti. Sabihin mo sa akin kung ano ang mararamdaman mo sa oras na mahawakan mo yan. At sasabihin ko sa iyo kung anong klase ng mutya ang nasa loob ng maliit na supot na yan. Wika ng matanda. Medyo kinabahan si Rafael na mga sandaling yun. Kaya marahan niyang dinampot ang sisidlan. Hindi pa man niya ito nagagawang buksan. Naramdaman na ng binata kung ano ang laman nito. Biluga ng hugis ng bagay na yon. Halos sinlaki lamang ng kanyang hinlalaki. Inilabas ni Rafael ang bagay sa sisidlan at nakita nito ang puting bato. Ano po ba ito, tatang? Tsaka, para saan po ba ito? Tanong ng binata.
Batoo mo ang tawag sa gamit na yan, iho. Kapag meron kang ganyan, magkakaroon ka ng kakaibang kunat ng balat at kabal. Sa makatuwid, proteksyon laban sa pisikal at espiritual na atake. Tugon ni Abraham. Matapos ay tinaas nito ang damit upang ipakita sa binata ang malalaking pilat sa katawan. Kung hindi mo na itatanong, isa ko sa mga sundalong lumaban noong panahon ng Hapon at ang mga pilat na ito ang magpapatunay ng lahat ng yon. Wika ni Mang Abraham. Inisa-isa nito ang lahat ng pilat. Ipinaliwanag sa binata kung saan at papano niya itong nakuha. Hanggang sa madako ang tingin ni Rafael sa suot nitong kwintas. Nakaagaw pansin ang bagay na yon. Dahil kumikinang ito kapag tinatamaan ng liwanag mula sa gasera. Yung suot niyong kwintas, tatang, ano naman po ang tawag dyan? Muling tanong ng binata. Ito ba? Butya ng saging ang tawag dito. Nakuha ko ito sa isang kaibigan noong bata pa ako. Nagbibigay ito ng kakaibang liksi ng pangangatawan. Hindi ka dinadapuan ng anumang karamdaman. At magkakaroon ka ng kakayanang pagalingin ng sarili, maging ang ibang tao. Tugon ng matanda. Medyo napahaba ang usapan ng dalawa. Hindi na nila napansin na hating gabi na pala. Ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay nagsipag-uwian na ng walang paalam dahil sa kalasingan. Kaya hinayaan na lamang ni Rafael na sa kubo niya matulog ang matanda. Habang nag-aayos na matutulugan, tuloy pa din ang kwentuhan ng dalawa. Aminado ang binata na napukaw ang kanyang kuryosidad tungkol sa mga mutya at agimat. Kinabukasan, maagang nagsidatingan ang mga kasamahan ni Abraham. Nagising si Rafael dahil sa ingay ng mga ito habang naghahanda sa pagtatrabaho. Tagad ding lumabas ng kubo si Abraham. Samantalang si Rafael naman, nagpakulo ng tubig para pagkapihin ang mga trabahador. Magandang umaga mga kasama. Magkape muna kayo nang mainitan niyang sikmura niyo bago magtrabaho. Wika ng binata. Isa-isang nagsilapit ang mga kalalakihan upang magtimpla ng kani-kanilang mga kape. Pinapanood lang ni Rafael ang mga ito nang biglang lumapit sa kanya si Abraham. Boss, kung ano sana yung naikwento ko sa'yo kagabi, pwede bang sa atin na lang yun? Ayoko kasi talagang pinagkakalat ang sikreto ko eh. Wika ng matanda. Ayun ba? Wala pong problema sa akin yun, tatang. Tayo lang pong nakakaalam nun. Tugon ng binata. Alam ko kahit na hindi ka magsalita, boss. May kung anong nagsasabi sa akin na gusto mong magkaroon ng mga gamit na kagaya ng sa akin. Hindi naman yon imposible. Basta handa ka lang sa mga pagsubok na kakaharapin mo. Ang pagtatanga ng mga ganitong mutya, may kaakibat na responsibilidad. Hindi lamang sa sarili, kundi pati sa kapaligiran at kapwa mo tao. Muling wika ng matanda. Totoo po ang sinasabi niyo, tatang. Pero paano naman ako magkakaroon ng ganyang mga mutya? Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha niyan eh. Tugon ni Rafael. May kung anong dinukot ang matanda sa bulsa at iniabot sa binata. Eto, para sa'yo. Ngipin ng kalabaw. Babaya pupunta ka sa bahay ko at ibibigay ko sa iyo ang dasal para mapagana mo ang mutyang yan.
Sige, mamaya na lang. Kailangan ko pang magtrabaho. Tugon ng matanda. Matapos ang kanilang gawain, inaya ng matanda si Rafael sa tahanan nito sa gawing dulo ng baryo. Medyo liblib na ang kinaroroonan ng bahay ng matanda at halos wala ng bahay sa lugar na yon. Napakaliblib pala ng bahay mo, Tatang, no? Paano kung may mangyari sa'yo? Di wala kang mahihingian ng tulong. Wika ni Rafael. Hindi ko inaalala ang bagay na yan, boss. Kaya kong mabuhay ng mag-isa. 40 taon na akong naninirahan sa bahaging ito ng baryo. At ni minsan hindi pa ako tumawag ng saklolo sa iba. Sila pa nga ang nangihingi ng tulong sa akin O siya, halika na sa loob at nang maituro ko na sa iyo ang dasal ng ngipin ng kalabaw. Tugon ng matanda. Pagkarating sa loob ng tahanan, inilibot ni Rafael ang tingin sa paligid. Nakita nito ang iba't ibang bote na may lamang mga likido. Akmang hahawakan sana ni Rafael ang isa sa mga garapon nang bigla siyang pigilan ni Abraham. Kung ako sa iyo, hindi ko na itutuloy ang paghawak sa sisidlang yan. Yan ang isa sa mga kayamanan ko. Pinakamasarap na lambanog na ako mismo ang gumawa. Hindi, biro lang. Kunin mo ang boteng yan at dalhin mo dito. Kumuha ka na din ng 2 maliliit na baso sa lababo. Wika ng matanda. Iniabot ni Rafael ang bote kay Abraham. At nang buksan ito ng matanda, biglang nakaramdam na matinding pagkahilo si Rafael. Anak ng... ang top! Hindi na naituloy ang sasabihin. Unti-unti na itong nawala ng malay. Lingid sa kalaman ng binata na ito na ang simula ng pagbabago ng buhay, maging ng pagkatao. Ilang oras ang nakalipas ay nagising si Rafael. Bigla itong nakaramdam na matinding sakit sa balikat. Nang tignan niya ito, nakita niya ang maliliit na paso. Aray, bakit ang sakit naman ng katawan ko? Manong, ano po bang nangyari? Tsaka paano ko nakuha yung pasong to? Tanong ng binata. Hindi ba't gusto mong matuto? Simula ngayon, magiging estudyante na kita. Hindi ka na makakaatras dahil sa oras na gawin mo yon. Ako mismo ang papatay sa'yo. Marami ka nang nalalaman tungkol sa akin. Pero wag mo sanang masamayin ang sinabi ko, Rafael. Para lamang ito sa ikabubuti mo. Tugon ng matanda habang humihitit ng usok mula sa pipa. Tatang naman, tinatakot niyo naman ako Aray, ang sakit. Sobrang sakit talaga ng balikat ko, Tatang. Ano po bang nangyari sa akin? Muling tanong ng binata. May binaon akong mutya ng bigas sa balikat mo. Yan ang dahilan kung bakit ka may paso dyan. Umupo ka ng maayos at magsisimula na ako sa aking ritual para pakapitin sa iyo ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Utos ng matanda. Sinunod ni Rafael ang bawat utos sa kanya. At nang matapos, kakaibang lakas ang naramdaman ng binata. Hindi nito maipaliwanag ang gaan ng pangangatawan. Nawala na ang nararamdamang sakit. Simula ngayong araw, ibang tao ka na. Hindi na ikaw ang dating Rafael. Pinagkalooban kita ng kakaibang kakayanan. Kagaya ko.
kaya mong mabuhay sa loob ng mahabang panahon at ang tanging ibibiling ko sa iyo, wag na wag mong gagamitin sa masama ang mga tangan mong gamit. Wika ni Mang Abraham. Ayon pa dito, dahil sa tangan niyang mga mutya, magiging habulin siya ng mga elemento kagaya ng aswang. Kahit ng mga taong nagnanais na kunin sa kanya ang mga tangan. Maayos namang lumipas ang ilang taon. Walang anumang nangyari sa kanya. Hanggang sa isang araw, napabalita sa bayan ang pananalasa ng mga rebelde sa isla. Pinayuhan ni Rafael ang mga tauhan na magsipag-uwi na at baka pasukin sila ng mga rebelde. Naiwan sa lugar sina Abraham at Rafael. Pinili ng matandang samahan ang binata dahil malapit lang naman sa lugar ang kanyang tahanan. Kung sakali mang salakayin tayo ng mga rebelde, panatag akong hindi ka mapapahamak. Basta palagi mong tatandaan ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Wag na wag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak ng kahit sino. Maging kalaban man ito o hindi. Dumipensa ka lamang, Rafael. Bili ng matanda. Nakaupo ang dalawa sa atanga ng kubo ng binata habang pinagmamasdan ng malawak na manggahan. Sa hindi kalayuan, natanaw nila ang pangkat ng mga kalalakihang naglalakad papunta sa kinaroroonan. Nang makalapit ang mga ito, walang pagdadalawang isip na tinutukan ng barilang dalawa. Alam niyo ang pakay namin dito. Makipagtulungan na lamang kayo kung ayaw niyong samain. Wika ng isa sa mga rebelde. Walang problema. Kunin niyo o makukuha ninyo. Hindi naman namin kayo pipigilan eh. Tugon ni Rafael. Ngunit sa kasamaang palad, nagalit ang rebelde sa kanya. Hinampas siya ng dala nitong baril. Tumingin si Rafael kay Abraham, tila humihingi ng permisyon. Tumango naman ang matanda bilang pagsang-ayon. Alam nyo, sumusobra na kayo eh. Hinayaan ko na nga kayong kunin ang mga kailangan ninyo. Tapos, ito pa ang igaganti nyo? Wika ni Rafael, habang pinupunasan ang dugo sa bibig. Bakit? May angal ka ba? Baka gusto mong samain? Tanong ng rebelde. Di subukan mo. Tignan natin kung sino ang unang babagsak. Tugon ni Rafael. Biglang tinutukan ng baril ng rebelde ang binata. Walang pagdadalawang isip itong kinalabit. Kampante lamang na nakatitig si Abraham kay Rafael habang inaantay ang susunod nitong gagawin. Napatras ang binata dahil sa lakas ng tama ng baril. Ngunit nanlaki ang mga mata ng rebelde. Dahil ni isang galos ay wala ang binata. Biglang hinablot ni Rafael ang baril. Biglang hinablot ni Rafael ang baril ng pinakamalapit na kalaban. Paulit-ulit itong hinihampas sa puno hanggang sa mawasak. Habang ginagawa yon ng binata, bigla muling may bumaril sa kanya. Ngunit kagaya nung una, hindi pa rin tumalab ang bala sa katawan ng binata. Tumakbo si Rafael papunta sa mga kalaban at isa-isang pinagsusuntok ang mga ito. Hanggang sa wala nang matira sa mga rebelde. Matapos ay ginapos nila ang mga ito sa isang puno ng mangga at inantay ang pagdating ng mga sundalo. Nagtago ang dalawa sa malayo habang inaantay na kunin ng mga otoridad ang mga rebelde. Nakita mo na ang kaya mong gawin, Rafael.
Ito ang dahilan kung bakit hindi mo pwedeng gamitin sa walang kapararakan ng kakayanan mo. Dahil ito ay ginagamit lamang sa tamang panahon at pagkakataon. Wika ni Abraham. Bagay na naunawaan naman ni Rafael. Hindi lamang mga rebelde ang nakalaban ng binata. Naranasan din itong makipaghabulan sa mga tikbalang at makipagbuno sa mga aswang. Isa sa mga naging karanasan ni Rafael sa mga elemento ay nang minsan siyang nagpunta sa tahanan ng tiyuhin. Ginabi na ito ng uwi dahil may maliit na salo-salo doon. Pagkauwi ng binata, isang malaking baboy ramo ang humarang sa kanya. Alam ng binata na hindi pangkaraniwang nilalang ang kaharap. Kaya tahasan niya itong hinamon. Kung gusto mong makuha ang mga tangan ko, sige, subukan mo. Wika ni Rafael. Biglang sumugod ang nilalang papunta sa kanya. Ngunit mabilis lamang niya itong nailagan. Hinawakan ng binata ang dalawang tenga ng malaking baboy ramo. Pilit itong binabalibag sa isang puno. Nang tumayo ang nilalang, nasaan yung tao na ito? Dali-dali namang sinugod ni Rafael ang aswang at walang tigil na pinagsusuntok. Hinawakan ng binata ang buhok nito at iniumpog ng paulit-ulit ang ulo sa bato. Hanggang sa tuluyan na itong nawala ng malay. Gamit ang lakas, pinagpira-piraso ng binata ang katawan ng nilalang. Ikinalat ito sa gilid ng daan. Itinusok pa ni Rafael ang ulo ng aswang sa isang mahabang kawayan. Itinayo sa mismong tabi ng daan. Nagsulat din ng isang karatula ang binatang nagsasabi, "Aswang ako at pinatay ni Rafael." Ito ang naging simula upang kilalanin ang binata bilang mamamatay aswang. Sa kabila ng pagbabago ng buhay, hindi nawala kay Rafael ang pagiging mapagkumbaba. Patuloy itong namumuhay ng simple sa taniman ng manggang minana sa tiyuhin. Sa kasalukuyan, siya na ang nagmamay-ari ng pinakamalawak na plantasyon ng mangga sa kanilang probinsya. Naging pangunahing supplier din sila ng mangga sa buong Kabisayaan. Maging sa Maynila ay nakakarating na ang kanilang mga produkto. Hindi na din alam ng binata kung nasaan si Abraham. Bigla na lamang itong nawala. Ngunit nanatili kay Rafael ang mga aral ng matanda. At sa kabila ng tagumpay na tinatamasa, kailanman, hindi nakalimutan ng binata na siya ay minsan naging estudyante ng ermitanyo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Seryo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Marinduque. Isang mamamahayag si Seryo sa lokal na dyaryo noong kabataan. Ngunit hindi ito alam ng mga nakakakilala sa kanya. Akala nila na isang tsismoso lamang ito kaya matanong. Trabaho niyang makakalap ng mga balita na makakakuha ng atensyon ng mambabasa. Hindi naging madali ang trabaho niya dahil tahimik at payapa ang kanilang bayan. Dahil dito napagpasyahan ng binatang humanap ng pansamantalang trabaho habang naghahanap siya ng mga maaaring ibalita. Nakapasok bilang pansamantalang construction sa trabaho si Seryo dahil merong mga dayuhan na nagpapatayo ng mga establishmento sa lugar. Sa ilang buwang pagtatrabaho ni Seryo, hindi talaga maiiwasan na minsan ay meron sa mga kasamahan niyang nahuhulog, nababagsakan ng mga bakal
at iba pa. Nakakatakot man ang pangyayari, nagsisilbi lamang itong aral sa kanila na magdoble ingat. Isa pa sa rason kung bakit hindi umaalis ang mga trabahador kahit na napakadelikado, dahil napakalaki ng sweldo na binibigay sa kanila. Dahil na rin hindi makasagap na mga balita si Seryo, hindi na siya masahuran ng pinagtatrabahuhan. Kaya napakalaking tulong ng trabahong ito sa kanya. Hindi niya kilala ang mga kasamahan. Wala rin itong balak magpakilala. Bilang isang mamamahayag, minabuti niyang hindi siya makilala ng kahit sino upang maprotektahan na rin ang sarili. Bagamat alam niyang delikado ang trabaho sa construction, hindi niya inaasahan na may masasaksihan itong makakapagpabago ng pananaw. Isang gabi, habang nililigpit ang mga kagamitan, napag-isipan niyang kumuha muna ng makakain. Ang kusina ay matatagpuan sa likod ng kumpanya. At dahil gabi na, binilisan niyang pumunta upang makabalik agad. Matapos kumuha ng pagkain, nakarinig siya ng ingay sa isang silid katabi ng kusina. Iniisip niya na baka merong nanloob o kaya naman may mga kabataan na nagiging pasaway lamang. Dahil hindi siya sigurado, minabuti niyang tignan ito nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay upang hindi malaman ang kanyang presensya. Binaba niya dahan-dahan ang pagkain at maingat itong naglakad palabas. Nakapatay ang lahat ng ilaw pero hindi namang gaano kadilim. Matalas din ang mga mata ni Seryo kaya hindi siya nahirapang maaninag ang lugar. Danlaki ang mga mata ng binata nang makita ng mabuti ang pangyayari. Merong hubot-hubad na tao. Nababalot ng langis ang katawan at kinakain ang tiyan ng isang tao. Napaatras si Seryo sa takot. Hindi niya inaasahan na meron palang bakal sa likod niya at natapakan niya ito. Kaya lumika ng ingay. Kaagad napatakbo si Seryo bago pa siya makita ng nilalang. Dali-dali nang umuwi ang binata. Kinabukasan, nag-aalangan nang pumasok si Seryo dahil sa nakita kagabi. Ngunit nang maalala na kung hindi siya papasok, mawawalan na rin ito ng sweldo. Kaagad niyang hinanda ang kagamitan at pumasok. Iniisip na dahil wala namang nakakita sa kanya, mas mabuti na rin na tila wala siyang nakita kagabi. Napatigil si Seryo sa paglalakad nang marinig niya ang usap-usapan ng mga katrabaho. Meron na namang naaksidente dito kahapon ah. Ay nako, kung hindi lang talaga mataas ang sweldo dito, aalis na talaga ako. Wala namang bago eh. Palagi namang merong naaksidente dito. Siya ka pala. Ano ka palang nangyari? Mukhang nalaglagan ata ng bakal eh. Sa tiyan nakatusok yung malaking bakal. Hindi ko nga alam kung bakit nalaglagan eh. Maayos naman nating ginawa yung trabaho natin. Minsan naiisip ko na baka sinasadya yung mga to o pinagtitripan tayo. Parang masyado na kasing madalas yung mga aksidente. Kahit na triplehin natin yung pag-iingat. Oy, huwag kang maingay. Baka merong makarinig sa atin at mapahamak pa tayo. Tara na, baka mapagalitan pa tayo eh. Ang tagal nating nag-uusap. Pag-uusap ng dalawa. Nasa likod lamang si Seryo ng mga sandaling yun. Kaya hindi siya nakita ng mga ito. Pagkatapos ng trabaho, umuwi kagad ang binata at napagpasyahan niyang mag-imbestiga at mangolekta ng mga impormasyon upang mapatibay pa niya ang balita.
kung magiging matagumpay ang pangongolekta niya ng mga katibayan at mapatunayan niya ang balita na hindi aksidente ang mga kamatayan, kundi isang aswang. Maaaring ito ang maging paraan upang maging kilala at respetadong mamamahayag si Sergio. Kinabukasan, nagsimula na itong kaibiganin ang mga katrabaho. Nagtanong-tanong siya sa mga impormasyon na maaaring magpatunay na hindi normal na aksidente ang mga nangyayari. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, ngunit wala pa rin siyang nakuhang importanteng impormasyon na makakatulong sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw. Meron na namang mga naaksidente. Napag-isipan niyang sundan kung saan dadalhin ang bangkay ng yumao. Nagpanggap itong matalik niyang kaibigan ang namatay at gusto niyang makita hanggang sa huli ang kaibigan. Pinagbigyan naman ito ng mga investigador. Napag-alaman nilang mukhang nahulog ang bangkay. Durog ang katawan at maaaring dahil sa pagbagsak. Ngunit kahina-hinala na wala ang lamang loob nito. Kami ay nakikiramay sa pagkamatay ng kaibigan mo. Mukhang meron na namang nalaglagan na. Ayon sa otopsiya, sa sobrang lakas ng pagtama, maaaring tumalsik din ang mga lamang loob nito dahil wala na yon sa bangkay. Parang ganun din yung nangyari sa iba, no? Yung iba sa sobrang bigat ng tumama sa kanila, hindi na matukoy kung meron pa bang lamang loob yung tao. Grabe, nakakatakot naman yung pagkamatay nila. O siya, ikaw din mag-iingat ka. Grabeng pagkadelikado pala ng trabaho nyo. Pag-uusap ng mga investigador at nagsialis na ang mga ito. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ni Sergio. Naaawa sa sinapit ng katrabaho. Natatakot siyang maaaring siya na ang susunod. Masaya ito dahil nakahanap siya ng impormasyong makakatulong sa pagpapatunay ng balita. Nahingi niya ang report ng otopsiya ng katrabaho. Sinabi niyang ibibigay niya ito sa pamilya upang maging pagwawakas. Huling alaala sa sinapit ng katrabaho. Lumipas pa ang ilang buwan at nakatagpo pa siya ng iba pang impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Ngunit dumating na ang araw na kinakatakutan. Sergio, hinahanap ka ni boss. Pumunta ka daw sa kanyang opisina. Wika ng katrabaho. Ano? Bakit daw? Tanong ni Sergio. Ay ba'y syempre, hindi ko alam. Tugon nito. Dali-dali nang umalis. Nagpunta naman si Sergio sa opisina. Kabadong-kabado ito na baka nabisto na siya sa ginagawa. Maupo ka, iho. Didiretsuhin na kita. Merong mga nakapagsabi sa akin na kakaiba daw ang mga kinikilos mo dito. Masyado kang mausyoso sa mga bagay-bagay. Ano bang ginagawa mo? Meron ba kaming dapat malaman? Tanong ng tagapamuno. Wala naman ho. Mahilig lang po talaga akong gumala kung saan-saan mapadpad eh. Wag na ho kayo mag-alala. Simula po ngayon, hindi ko na po gagawin yon. Tugon ni Sergio. Ano ka ba? Wala ka namang tinatago, hindi ba? Kaya wala kang dapat ikabahala. Pero kung meron man, ngayon na ang tamang oras na magsabi ka. Upang mabigyan ka na rin ng proteksyon, hindi ba? Wika ng tagapamuno. Syempre po wala.
Yun lang po ba? Kaya niyo ako pinatawag? Huwag ko kayo mag-alala. Pangako, hindi ko na po ulitin. Tugon ni Seryo. Wala kang dapat ikabahala, iyo. O siya, maaari ka nang umalis. Sige o, maraming salamat po ah. Mag-iingat ka, iyo. Malay mo, ikaw na ang susunod. Huling wika ng tagapamuno. Kinabahan si Seryo sa huling wika nito. Nagpasalamat na lamang ang binata at umalis. Makalipas ang ilang araw ay napapadalas na ang pagtatrabaho niya ng gabi. Dahil habang tumatagal, paunti na ng paunti ang mga trabahador. Ngunit dumodoble naman ang kanilang mga sahod. Isang gabi, naiwang mag-isa si Seryo sa lugar. Dahil nagsiuwian na ang mga katrabaho. Habang nagliligpit ng mga kagamitan si Seryo, pakiramdam niya ay tila may nanonood sa kanya. Ngunit hindi niya lamang ito makita. Binilisan na lamang ng binata ang pagkilos upang makauwi na rin. Nang bigla siyang nakarinig ng ingay sa bandang likuran. Dali-dali itong nagligpit at kinuha ang mga gamit. Papalabas na sana siya ng pinto nang bigla siyang nakakita ng hubot-hubad na tao. Napatigil ang binata dahil ito ay nasa nag-iisang labasan ng lugar. Dahan-dahan siyang napaatras at ito naman ay dahan-dahan ding lumalapit. Nakita niya ng paunti-unti na hindi ito normal na tao. Nababalot ng langis ang buong katawan. Pabilis din ng pabilis ang paglapit sa kanya. Kaagad tumakbo si Seryo. Tuluyan naman siyang hinabol ng elemento. Bagamat takot ay may halong tuwang nararamdaman si Seryo. Dahil nasa harap na niya ang nilalang. Kung mahuli niya ito o kaya makakuha ng kahit anong katibayan na magpapatunay ng katauhan, yun na ang pwedeng maging paraan para makilala siya at maging simula ng karir. Dali-dali itong kumuha ng mga kagamitan upang labanan ang nilalang. Ngunit bigla itong nawala. Hindi nakampante si Seryo. Pakiramdam niya na nagtatago lamang ito kaya kumuha pa siya ng ibang armas. Makalipas ang ilang sandali, wala pa rin ang nilalang. Kaya naman binabana niya ang armas at kinuha ang gamit. Nang bigla itong sumulpot ng papalabas na si Seryo, napalaban na ito. Binato niya sa nilalang ang gamit at dali-dali niyang binalikan muli ang armas. Bago pa niya mahawakan ng armas, nadapa ang binata dahil hinawakan ng nilalang ang paa niya. May hahalin tulad niya ang nakitang nilalang sa kakaibang mabangis na hayop. Akala niya na ito na ang katapusan. Nang biglang may sumigaw na katrabaho at hinahanap siya. Seryo! Seryo, asan ka? Sigaw ng katrabaho. Nahampas ni Seryo ng bakal sa muka ang nilalang. Naglika ito ng tunog na nagsenyales na ito ay nasaktan. Kaagad umalis ang nilalang bago pa ito makita ng katrabaho. Tumayo si Seryo at pinuntahan ito. Tinanong niya kung bakit merong langis ang katawan ngunit sinabi lamang niya. Nadulas lamang ito at nabuhusan ng langis. Pagkauwi ni Seryo sa tahanan, kagad niyang binalot at pinasuri ang langis. Ayon sa nagsuri, kakaibang uri ito ng langis kaya naman nagpunta siya sa isang albularyo upang magtanong kung ano ang maaaring panangga dito. Matapos ang diskusyon, umuwi na ang binata at pumasok kinabukasan at tila walang nangyari.
Nagulat siya nang bigla itong inabutan ng sulat na sinasabing siya ay sinisante. Bakit naman ako tatanggalin? May nagawa ba ako masama? Tanong ni Seryo. Hindi ko yan masasagot eh. Ibinilin lang yan sa akin na ibigay ko raw sa'yo. Siguro, tanungin mo na lang si boss. O siya, mauuna na ako. Tugon ng katrabaho. Kaagad naman niyang pinuntahan ng tagapamuno at kinausap. Ayus-ayusin mo ang pananalita mo. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? Isang hamak na empleyado ka lang. Teka, isang hamak na dating empleyado ka lang. Pwedeng-pwede kitang palisin dito at makasuhang ka pa ng trespassing kung nagpumilit ka. Banta ng tagapamuno. Bakit niyo ako sisisantihin? Ginagawa ko naman ng maayos yung trabaho. At wala naman akong ginagawang masama. Tugon ni Seryo. Nakarating sa aking tanggapan na magnanakaw ka ng mga kagamitan. Merong mga nagpatunay na kagabi. Nahuli ka nilang kumukuha ng mga gamit at nang kumprontahin ka. Hinampas mo siya ng bakal. Alam mo, hindi namin kinukonsinti ang ganyang pag-uugali. Marami na ngang namatay dito. Tapos nagawa mo pang manakit ng katrabaho. Tugon ng amo. Hindi ako magnanakaw at wala akong sinaktan. Kagabi nakainkwentro ako ng isang aswang. Meron akong patunay kung hahayaan mo lang ako. Pwede ako magpakita ng ebidensya at... Naririnig mo ba ang sarili mo? Aswang, huwag kang magpatawa. Umalis ka na ngayon bago pa ako tumawag ng gwardya at pwersahin kang palisin. Sinasayang mo lang ang oras nating dalawa. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi aksidente ang lahat. Kinain ng aswang hilamang loob ng mga naaksidente. O baka hindi talaga naaksidente. Pinatay sila ng aswang. Ginawa lang niya na magmukha itong aksidente. Ayon sa autopsiya, nawawala yung lamang loob ng mga namatay dito. Hindi yun. Gwardya, halika nga rito. Palisin mo na tong siraulo na to. Nagsasabi po ako ng totoo. Wika ni Seryo. Pinalabas na ang binata ng gwardya at paulit-ulit niyang sinasabi na hindi aksidente ang lahat. Na merong aswang na may pakana ng mga ito. Naging usap-usapan sa trabaho ang pag-alis ni Seryo. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang bangkay ni Seryo sa lugar ng construction. Mukhang nalaglagan ito ng semento. Ayon sa autopsiya, nawawala ang lamang loob. Makalipas pa ang ilang araw, nagkaroon na ng investigasyon sa establishmento at nang suriin ang mga gamit ni Seryo, doon natagpuan ang mga gamit at ebidensya nito. Natagpuan din ang aklat kung saan nilahad ni Seryo ang mga kaganapan sa buhay. Biglang nawala ang tagapamuno at ilan sa mga trabahador. Kalaunan, kumalat ang kwento ni Seryo at natupad ang inaasam na maging kilala at respetadong mamamahayag. Ngunit wala na ang binata upang malaman ang bunga ng kanyang sakripisyo. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Divina. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Kilala sa kanilang bayan ang kainan na pag-aari ng pamilya ni Divina.
dinadayo pa ang kainan nila ng mga taga-ibang bayan dahil kakaiba ang sarap ng pagkaing hinahain. Hindi naman may tatanggi ni Divina. Totoo na kakaiba ang sarap ng luto ng ina. Kahit na maraming nagtatanong, hindi nito sinasabi kung ano ang sikreto sa mga niluluto nito. Divina, paabot nga ako ng mga sangkap. Nandyan lang sa harapan mo. Utos ng ina. Eto na po, Nay. Ang bangot po talaga ng luto nyo, no? Kaya hindi po talaga nakakapagtaka kung bakit palaging dagsaan ng mga tao dito. Dinadayo pa tayo. Nakakapagod man pero masagana naman ang pamumuhay natin. Tugon ni Divina. Tumutulong ito sa pag-aasikaso ng mga kumakain. Bago pa isinilang ang dalaga ay nakatayo na ang kainang yon. Pagmamay-ari pa ito ng pamilya ng tatay ni Divina. Noon ay hindi naman gaano kadami ang kumakain sa lugar. Umaabot pa sa puntong magsasara na sila. Ngunit bigla na lang silang dinagsa ng naging tagaluto na ang ina. Nagpapasalamat ang pamilya sa nanay ni Divina. Dahil simula nang dumating ito ay puro swerte ang inabot nila sa kanya. Bukod pa rito, napakasipag at bait ng ina kaya naman lahat ay nirerespeto at minamahal siya. Isang gabi habang nagliligpit si Divina, bigla siyang nakarinig ng malakas na pagbagsak sa kusina. Dali-dali itong lumabas dahil hindi konektado ang kusina sa bahay nila at kagad niyang pinuntahan ng ina. Laking gulat ng dalaga nang habang hinahanap ang ina. Nakakita ito ng kalahating katawan ng tao. Napaatras siya at laking gulat nang makitang may papalapit na lumilipad. Isang manananggal. Kagad siyang tumakbo at sumigaw ngunit walang tao sa tahanan. Nasa trabaho ang ama at nasa labas ang iba pa nilang pamilya. Napaiyak na lamang si Divina sa takot. Nagtago ito sa kwarto. Ilang minuto ang lumipas at merong kumatok sa pintuan. Divina anak, si nanay ito. Pwede ba akong pumasok? Wika ng ina sa kabilang bahagi ng pintuan. Sige po, Nay. O iha, ano bang nangyayari sa'yo? Parang nakakita ka ng multo ah. Nay, maniniwala po ba kayo sa akin kung sabihin kong nakakita ako ng manananggal? Tanong ni Divina. Bigla na lamang namutla ang ina. Ano ka ba anak? Kakakwento yan ng lola mo sa'yo eh. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa isipan mo. Hindi po, Nay. Totoo po yung nakita ko. Nakita mismo ng dalawang mga mata ko eh. Naku Divina, matulog ka na nga lang. Resulta siguro yan ng pagod mo kung ano-ano nang nakikita mo. O siya, matulog ka na. Pag-uusap ng mag-ina. Hindi na nakipagtalo pa si Divina at natulog na lamang ito. Kinabukasan, nagising ang dalaga na malamig ang pawis. Napaniginipan niya na ang manananggal ay walang iba, kundi ang ina. Bumalik lamang sa wisyo ang dalaga nang bigla itong tawagin ng ama para mag-umagahan. Kasama niya ang mga magulang at iba pang kamag-anak. Habang kumakain ay nagkukwentuhan ang mga ito. Napatigil ang lahat ng ikwento ni Divina ang panaginip. Alam niyo po, Nay, nakakatawa yung napanaginipan ko. Isa daw po kayong manananggal. Wika ni Divina.
Nagtinginan silang lahat sa dalaga. Natahimik ang lamesa. Mag-uusap tayo mamaya, Divina, pagtapos nating kumain. Wika ng ama at tahimik nang kumain ang pamilya. Makalipas lamang ang ilang sandali, nagpunta na ang mag-ama sa isang silid. Umamin ka, Divina. Meron ka bang nalalaman? Tanong ng ama. Tay, meron po ba akong dapat malaman? Tugon ni Divina. Kung ganon, wala naman. Pero kung meron man, hindi pa ngayon ang tamang panahon para dyan. Wika ng ama. Pinilit pa ni Divina na alamin mula sa ama kung ano ba ang dapat malaman. Ngunit hindi na ito sumasagot. Napagpasyahan na lamang ni Divina na umalis dahil wala naman siyang makukuhang sagot. Biglang nagsalita muli ang ama. Balang araw, anak. Ikaw na mismo ang makakakita at doon mo malalaman ang kasagutan sa mga tanong mo. Wika ng ama sabay alis. Lumipas pa ang ilang araw at unti-unti nang nawala sa isip ni Divina ang mga katanungan. Itinuon na lamang niya ang panahon sa pag-asikaso ng kainan. Isang araw, nagkaroon ng sakit ang ina. Kailangan niyang magpahinga ng ilang araw at naging matumal ang benta dahil hindi na ang ina ang nagluluto. Isang gabi, habang dadalhan sana ni Divina ang ina ng pagkain at gamot, laking gulat niya nang makita ang kalahating pang-ibaba ng ina. Ngunit wala ang itaas na bahagi. Nakaramdam ng pagkagulat ang dalaga. Ngunit hindi ito natakot dahil para sa kanya ay hindi siya sasakta ng ina. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang pang-itaas na bahagi. Mahaba ang buhok at dila. Merong pakpak ng paniki at meron din itong dalang mga supot. Hindi kagad namalayan ng nilalang ang presensya ni Divina. Kaya nagulat ito nang magsalita ang dalaga. Mukhang marami po kayong dala na ya. Saan po kayo galing? Tanong ni Divina. Unti-unting bumalik sa loob ng katawan ng pakpak. Umikli ang dila at muling nagdikit ang katawan ng ina. Oh anak, nandito ka pala. Mukhang nakita mo na ang tunay kong anyo. Maiintindihan ko kung ayaw mo na akong makita o ituring na ina. Pero hiling ko lang sana sa iyo, anak. Huwag mo na lamang ipagsabi sa iba. Pakiusap ng ina. Mahal po kita, Nay. Kahit yan pa ang tunay mong anyo. Marami lang ho akong mga katanungan na gusto kong masagot. Isa na dun kung ano po ang laman ng mga supot na dala nyo. Tugon ni Divina. Ikwinento ng ina ang pinagmulan at iba pang impormasyon tungkol sa anyo. Bagamat hindi pa niya lubusan itong matanggap dahil sa sobrang pagkabigla. Taos puso niya itong tinanggap dahil mahal niya ang ina. Bale, naghahanap po kayo ng masasamang tao at yun ho ang kinakain ninyo. Pero hindi niyo pa rin po nasasagot ang tanong ko eh. Ano po yung laman ng supot niyo? Muling tanong ng dalaga. Aba syempre, ito ang sangkap sa mga lulutuin bukas. Wika ng ina. Nanlaki ang mga mata ni Divina nang matuklasan kung ano ang sikreto ng ina. Kung bakit palaging masarap ang luto nito. Itinago ni Divina ang sikreto ng ina katulad ng iba nilang pamilya.
Ilang taon ang nakalipas at namatay kalauna ng ina. Nabalot ng kalungkutan ang pamilya. Ngunit unti-unti rin silang nakausad. Nakapang-asawa si Divina ng isa na may kayang lalaki. Kalaunan ay nakapagpatayo sila ng sariling kainan. Isang araw natuklasan ni Divina na katulad siya ng ina. Ipinagpatuloy nito ang legasiya ng ina ng hindi nalalaman ng iba. Kaya kung kayo ay dadayo at makakarinig kayo ng isang sikat na kainan dahil sa kakaibang sarap ng mga pagkain, huwag nyo nang alamin kung ano ang sikretong sangkap. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.